Sa gitna ng lamig, ang aking asawa ay ginawang negosyo. Ang aking luha, ginawang pampalasa sa tinapay. Pinagtaksilan ako ng mga taong tinawag kong pamilya. Itinapon na parang basura sa kalsada habang yakap ang aking may sakit na anak. Pero hindi nila alam, sa bawat hapdi ng kanilang sampal, isinisilang ang isang Serafina na hindi na muling yuyuko. Sino ang magtatagumpay? Ang kanilang kasamaan o ang aking paninindigan? Pirmahan mo na, Esteban. Wala nang makakaalam na hindi yan sulat kamay ng kapatid mo. 1 taon na siyang nakabaon sa lupa, kasama ng lahat ng mga pangarap niya. Ang boses ni Corazon ay malamig pa sa hamog na bumabalot sa kabundukan ng Benguet. Bawat salita ay parang talim na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa kabilang panig ng manipis na pinto ng opisina, nanigas si Serafina. Hawak niya ang isang tray ng bagong hurnong pandesal, ang halimuyak ng balat ng dalandan na paborito ng kanyang yumaong asawang si Mateo ay pumapailan lang sa hangin. Masarap at puno ng pag-ibig. Ito ang kanyang alay para sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng asawa. Isang simbolo ng kanyang pananatiling tapat sa alaala nito. Ngunit ang init ng tinapay sa kanyang mga palad ay tila naging yelo nang marinig ang sumunod na halakhak ni Esteban. Huwag kang mag-alala, Corazon. Masyadong mangmang ang byuda ni Mateo para mahalata ang pagkakaiba. Basta makuha natin ang pondo mula sa iyong resort, maaari na nating itapon ang mag-inang iyan sa kalsada. Pagod na rin akong pakainin ng batang sakitin na yon gamit ang pera ng pamilya Rocha. Naramdaman ni Serafina ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig na kahoy at lumikha ng isang malakas na paghampas ng metal na naging sanhi ng pagkalat ng mga mainit na tinapay sa maruming sahig. Ang tunog ng pagkakalabog ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Hindi siya nakagalaw. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at bawat singhap ay parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang mukha ni Esteban na puno ng pagkagulat, na mabilis na napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Sa likuran nito, nakaupo si Doña Salvacion, ang kanyang biyenan, na may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng agila. Anong ginagawa mo rito, Serafina? Nakikinig ka ba sa usapan ng mga may-ari ng bahay? Ang boses ni Doña Salvacion ay puno ng awtoridad. Isang tinig na laging nagpaparamdam kay Serafina na siya ay isang estranghero lamang sa pamilyang ito. Kuya Esteban, bakit? Ang tinig ni Serafina ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha habang nakatingin sa mga papel sa ibabaw ng mesa. Iyan ang pirma ni Mateo. Iyan ang lupang ipinamana niya para sa kinabukasan ni Ning at ang pera. Ang insurance money ni Mateo, nasaan ang para sa gamot ng anak ko? Humakbang pabala si Esteban. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na humaharang sa liwanag. Wala ng pera, Sera. Nagamit na para sa mga utang ng pamilya. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain ninyo. Kung hindi dahil sa amin, matagal na kayong namamalimos sa Baguio. Pero ninakaw niyo ang kinabukasan ng anak ko. Sigaw ni Serafina. Ang kanyang galit ay sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Mateo trusted you. Pinagkatiwalaan niya kayo. Isang mabilis na pagdampi ng palad sa kanyang pisngi ang nagpatahimik sa buong silid. Ang lakas ng pagkakasampal ni Doña Salvacion ay naging sanhi ng pagbaling ng mukha ni Serafina sa kabilang panig. Ang hapdi ay gumuhit hindi lamang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang unang pagkakataon na minaliit siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tila tinanggalan siya ng huling hibla ng kanyang dangal. Lapastangan. Ang sigaw ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala kang karapatang pagsalitaan ng anak ko
ng ganyan sa ilalim ng bubong na ito. Isang gawaing walang hiya ang makinig sa usapan ng iba. Kung ayaw mong sumunod sa patakaran ng pamilyang Rocha, wala kang lugar dito. Lalin, bakit ka po umiiyak? Ang mahinang tinig ni Ning mula sa hagdanan ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Serafina. Ang bata na nakasuot ng kupas na pajama at may hawak na lumang manika ay nakatingin sa kanila na may takot sa mga mata. Tumayo si Doña Salvacion ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Esteban, ilabas mo na ang kanilang mga gamit. Ayaw ko ng mga ahas sa aking tahanan. Ngayon din, Serafina, lisanin ninyo ang bahay na ito bago ko patawagin ang mga tanod. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na patak ng ulan na humahampas sa mga dahon ng pino at lumilikha ng isang malungkot na himig ng kalikasan. Habang hila-hila ni Serafina ang isang maliit na maleta at yakap-yakap ang nanginginig na sining, narinig niya ang huling salita ni Esteban bago nito isara ang pinto ng may matinding puwersa. Mamatay ka sa gutom kasama ng anak mo sa labas, Sera. Tingnan natin kung pakikinggan ka pa ng mga tao sa baryo kapag nalaman nilang magnanakaw ka. Nakatayo si Serafina sa gitna ng masukal na daan. Ang hamog ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit ang mas matinding ginaw ay ang katotohanang ang mga taong itinuring niyang pamilya ang siyang pumatay sa huling pag-asa ng kanyang anak. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na nanginginig, ang mga palad na nanggaling sa init ng pugon. Ngayon ay wala nang hawak kundi ang malamig na hangin ng kawalan. Paano niya ililigtas ang kanyang anak mula sa suong munang kawalang katiyakan kung maging ang sarili niyang pangalan ay ninakaw na sa kanya? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay ang makitang nanginginig ang iyong anak sa lamig, habang ang tanging maibibigay mo ay ang sarili mong luhang mas mainit pa sa iyong mga yakap. Sa bawat hakbang ni Serafina palayo sa tahanang Rocha, tila mas lalong bumibigat ang kanyang mga paa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga pangarap na sa pilitang kinuha sa kanya. Ang kalsadang patungo sa Sunuy ay nababalutan ng makapal na sungmu na tila isang dambuhalang puting tela na nagnanais ilibing ang kanilang pag-iral sa limot. Lalin, malayo pa po ba tayo? Nilalamig na po ako. Ang mahinang bulong ni Ning na ang bawat salita ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Ang bawat pag-ubo ng bata ay tila isang kulog na nagpapatigil sa mundo ni Serafina. Sandali na lang, anak. Malapit na tayo sa isang ligtas na lugar. Konting tiis na lang, ha? Kakayanin natin ito. Ang sagot ni Serafina habang mas lalong hinigpitan ang pagkakaangkla ng kanyang bisig sa bata. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabutas-butas. Wala siyang pera, wala siyang pagkain, at ang tanging dala niya ay ang isang ng menang tinapay na tila huling tibok ng puso ni Mateo na ayaw niyang mamatay. Narating nila ang isang lumang istruktura na matagal nang iniwan ng panahon. Ang tramdong tiyan na ito ay kilala sa tawag na Puk ng Sumpa, isang lugar na kinatatakutan ng mga taga-nayon dahil sa mga kwento ng malas at nawawalang mga manlalakbay. Ang mga dingding na kahoy ay puno ng lumot at ang bubong ay may mga bahaging pinasok na ng mga dahon ng pino. Sa bawat pagbugso ng hangin, ang mga luma at kinakalawang na yero ay lumilikha ng isang malungkot na tunog ng pag-ungol na tila nagrereklamo sa bigat ng ulan. Sinalubong sila ng amoy ng luma at basang kahoy nang pumasok sila sa loob. Inilapag ni Serafina si Ning sa isang sulok na tuyo pa ang sahig. Gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay, nagsimula siyang maghanap ng anumang bagay na maaaring sunugin. Sa kabutihang palad, may mga natirang tuyong sanga sa ilalim ng isang lumang mesa. Ang bawat pagkiskis niya sa kanyang lumang liyab ay tila isang panalangin.
hanggang sa ang maliit na kislap ay naging isang sumasayaw na apoy na nagbigay ng kulay kahel na liwanag sa madilim at ulyanin na silid. "Mami, amoy tinapay po ba?" tanong ni Ning habang nakatitig sa apoy. Napangiti ng mapait si Serafina. Kahit sa gitna ng trahedya, ang amoy ng men na dala niya ay sapat na upang bigyan ng ilusyon ng kaginhawaan ng kanyang anak. "Oo, anak. Iyan ang amoy ng pag-asa. Hinding-hindi tayo pababayaan ng papa mo." Kinaumagahan, habang ang sung mo ay dahan-dahang humahawi, isang anino ang tumambad sa pintuan. Isang matandang babae na may dalang bakol ng mga gulay ang nakatayo doon. Si Aling Tiago, ang kilalang tindera sa palengke, na madalas sakta ng mga salita ni Doña Salvacion dahil sa kanyang kahirapan. "Serafina, ikaw nga ang naririnig kong pinag-uusapan sa ibaba." Ang malambot na tinig ni Aling Tiago ay tila isang haplos sa sugatang damdamin ni Serafina. "Totoo nga bang itinapon kayo ng mga rocha na parang mga hayop?" Hindi nakasagot si Serafina. Ang kanyang pananahimik ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Lumapit ang matanda at inilapag ang isang maliit na supot ng puting botmi at ilang pirasong asin sa ibabaw ng mesa. "Huwag kang mawawalan ng loob, iha. Minsan, ang Diyos ay naglalagay sa atin sa pinakamadilim na lugar upang doon tayo matutong maging sarili nating liwanag. Gamitin mo ito. Alam kong ang mga kamay mo ay may kapangyarihang magbigay ng buhay sa harina." Wika ni Aling Tiago bago ito tahimik na lumisan. Naramdaman ni Serafina ang muling pagdaloy ng determinasyon sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang harina at hinalo ito sa kanyang men. Ang bawat pagmasa niya ay puno ng lakas. Bawat pagpiga sa masa ay tila isang paghihiganti sa bawat sakit na ibinigay sa kanya ng pamilya Rocha. Ngunit habang abala siya sa paghahanda, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Tumingin si Serafina sa labas, sa masukal na kagubatan kung saan ang hamog ay tila mga kamay na kumakaway. Doon, sa pagitan ng dalawang malalaking puno ng pino, nakita niya ang isang figura ng isang tao na nakatayo, hindi gumagalaw, at nakatitig sa kanila. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa sungmu ng benggit. Sino ang nagmamasid sa kanila sa lugar na ito na dapat ay walang tao? At ano ang pakay nito sa isang biyudang wala ng kahit ano? Ang bawat haplos ni Serafina sa malambot na masa ng harina ay tila isang tahimik na pakikipag-usap sa kaluluwa ng kanyang asawa. Sa loob ng maliit at lumang kusina ng Tramdong Tiyan, ang init mula sa dahan-dahang nagbabagang uling ay nagbibigay ng buhay sa silid na dati ay puno ng kapanglawan. Hindi lamang simpleng tinapay ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang panlaban sa gutom, sa pangapi, at sa kawalang pag-asa. Isang umaga, habang ang sungmu ay kasing kapal ng gatas na bumabalot sa paligid, lumabas si Serafina upang kumuha ng ilang piraso ng kahoy. Doon, sa gilid ng matarik na sunoy, natagpuan niya ang mga punong-puno ng maliliit na mansanas gubat. Ang mga prutas na ito ay hindi kasing ganda ng mga nasa palengke. Ngunit ang bango ng mga ito, kapag nahahaplos ng malamig na hangin, ay kakaiba. Kumuha siya ng iilan, niluto ang mga ito kasama ng kaunting asukal, at hinalo sa kanyang espesyal na men. Nang ilabas niya ang unang batch ng tinapay mula sa kanyang improvised na hurnong-yari sa luwad at lata, ang halimuyak ay tila isang mahiwagang kamay na humahatak sa sino mang makakaamoy nito. Ang tinapay ay maputi, malambot na tila bulak, at may tamis-asim na lasa na nagmumula sa sung ng benggit at mga mansanas gubat. Tinawag niya itong tinapay sa ulap. "Ate, anong amoy iyon? Parang nasa langit yata ako." Ang boses ng isang trooper ng truck na si Mang Carding ang bumasag sa katahimikan. Huminto siya sa tapat ng istasyon upang tingnan kung saan nagmumula ang banal na amoy na yon. "Pandesal po na may mansanas gubat, Mang Carding. Mainit pa po."
Nakangiting sagot ni Serafina habang maingat na ibinabalot ang tinapay sa lumang dyaryo. Nang kumagat si Mang Carding, tila tumigil ang mundo ng matanda. Ang sarap. Seryoso, Ate Sera. Sa tagal kong bumibiyahe rito sa Benguet, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ang lambot, parang natutunaw sa dila. Hindi nagtagal. Ang balita tungkol sa biyudang nagluluto ng tinapay ng may sapok ng sumpa ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga tsuper, mga magsasaka, at maging ang mga estudyanteng naglalakad patungo sa bayan ay nagsimulang tumigil sa kanyang munting dampa. Bawat barya na pumapasok sa kanyang palad ay tila isang patak ng gamot sa nangihinang katawan ni Ning. Ngunit ang bawat tagumpay ay may kasamang anino. Isang hapon, habang masayang nagbibilang ng benta si Serafina, ang tunog ng gulong ng isang mamahaling sasakyan ay naging sanhi ng pagtigil ng kanyang tibok ng puso. Ang paghinto ng sasakyan ay lumikha ng isang makapal na alikabok na tila nagnanais na dumungis sa kanyang malinis na hapag. Bumaba si Esteban. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang lumang istruktura. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tila hindi bagay sa lupang tinatapakan ni Serafina. So, totoo nga ang balita. Ang isang rotsa ay namamalimos na sa gitna ng sungmu. Ang boses ni Esteban ay puno ng lason. Bawat salita ay may kasamang pangungutya. Hindi ako namamalimos, Esteban. Nagtatrabaho ako ng marangal para sa anak ko. Matapang na sagot ni Serafina, bagamat ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig sa ilalim ng kanyang tapis. Tumawa si Esteban, isang halakhak na walang kinalaman sa saya. Lumapit siya at kinuha ang isang piraso ng tinapay sa ulap. Pagkatapos ay dinurog ito sa kanyang palad hanggang sa maging maliliit na piraso na nahulog sa lupa. Marangal? Ang tawag dito ay pagnanakaw, Serafina. Ginagamit mo ang pangalang Rocha para magbenta ng basurang ito. Akala mo ba hahayaan lang namin na sirain mo ang reputasyon ng aming tiyenda sa bayan? Humakbang siya palapit. Ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Pinapaalalahanan kita, ang bawat kusing na kinikita mo rito ay dapat napupunta sa amin bilang bayad sa lahat ng ginastos namin sa iyo. At kung hindi ka titigil sa kalokohang ito, tumingin si Esteban sa loob ng dampa kung saan nakasilip si Ning na may takot sa mga mata. Baka kailanganin naming kunin si Ning at dalhin sa social services. Tutal, mukhang hindi mo naman kayang bigyan ng maayos na buhay. Ay, ang isang batang may sakit sa gitna ng masukal na bundok na ito. Naramdaman ni Serafina ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang pagbabanta ni Esteban ay hindi lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa kaisa-isang dahilan kung bakit siya humihinga. Hanggang saan ang kayang gawin ni Esteban upang sirain ang munting piraso ng langit na sinisikap itayo ni Serafina sa gitna ng mga ulap. Ang pananahimik ng gabi sa Suwon Nui ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Serafina. Matapos ang pagbisita ni Esteban, ang bawat kaluskos ng mga dahon ng pino sa labas ay tila yabag ng isang kaaway na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Yakap-yakap niya si Ning sa loob ng madilim na dampa habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa dahan-dahang namamatay na baga sa apoy. Kinabukasan, hindi ang mainit na sikat ng araw ang gumising sa kanila, kundi ang amoy ng mamahaling pabango na tila hindi nababagay sa amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa di kalayuan. At mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakaitim mula ulo hanggang paa. Tila isang reyna ng kadiliman na bumibisita sa kanyang nasasakupan, si Doña Salvacion. Maingat na humahakbang ang matanda. Iniingatang hindi madumihan ng putik ang kanyang mamahaling saya. Hawak niya ang isang puting panyo na itinatabon sa kanyang ilong. Isang kilos na nagpapahiwatig ng matinding pandidiri
sa paligid ni Serafina. Serafina! Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit bawat pantig ay may bigat ng isang hatol. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang kinalalagyan mo. Ito ba ang buhay na gusto mong iparanas sa apo ko? Sa gitna ng dumi at basura? Mama! Ginagawa ko ang lahat para mabuhay kami. Sagot ni Serafina. Ang kanyang tinig ay pilit na pinatatatag sa harap ng babaeng nagpahirap sa kanya ng maraming taon. Lahat? Ang magbenta ng tinapay sa mga super? Isang mapang-uyam ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Salvacion. Napakamakasarili mo. Pinipilit mong magmamatigas dahil lamang sa iyong pride. Don't you realize? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Mula nang pumasok ka sa pamilya Rocha, sinundan na kami ng kamalasan. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Serafina. Alam mo sa loob mo ang katotohanan, Serafina. Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa ang anak ko. Kung hindi dahil sa mga kapritsyo mo at sa pananatili mo sa tabi niya, hindi siya magmamadaling umuwi sa gabing iyon. Hindi sana siya na aksidente. You are a curse, Serafina. Isang sumpa na pilit na kumakapit sa aming pangalan. Naramdaman ni Serafina ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Salvacion ay parang lason na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang huling hibla ng kanyang tiwala sa sarili. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Mateo. Mahal? O naawa lang siya sa'yo? Dagdag pa ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang rosaryo. Ngayon, pati ang bata ay dinadamay mo sa iyong sumpa. Kung tunay kang nagmamahal, isusuko mo sining sa amin. Doon, magkakaroon siya ng maayos na doktor, malinis na higaan, at kinabukasan. Dito, mamatay lang siyang kasama mo sa sungmu na ito. Hindi nakapagsalita si Serafina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itaboy ang matanda. Ngunit ang bigat ng kasalanang ipinupataw sa kanya ay tila isang dambuhalang bato sa kanyang dibdib. Tumalikod na si Salvacion. Ang kanyang mga yabag ay dahan-dahang nawawala sa pandinig. Ngunit ang kanyang mga salita ay naiwang nakabitin sa hangin. Mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Nanatiling nakatayo si Serafina, tila isang estatwa ng pait at pagsisisi. Naramdaman niya ang isang maliit at malamig na kamay na humahawak sa kanyang laylayan. Sa kanyang paanan, nakatayo si Ning. Ang mga mata ay puno ng luha at ang labi ay nanginginig. Ang bata ay kanina pa pala nakikinig sa likod ng pintuan. Lalin. Ang paos na tinig ni Ning ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Totoo po ba ang sinabi ni Lola? Ako po ba? Ako po ba ang dahilan kung bakit wala na si Papa? Sumpa po ba tayo? Napatigil ang mundo ni Serafina. Ang tanong ng anak ay mas masakit pa sa sampal ni Salvacion. Isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Paano niya sasagutin ang kawalang malay na winasak ng malulupit na salita? Lumuhod si Serafina sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga bisig ay naging isang kuta na pilit na kumakalong sa nangihinang katawan ni Ning. Ramdam niya ang bawat buto ng bata, ang bawat pag-irit ng dibdib nito, sa bawat paghinga, at ang init ng mga luhang dumidilig sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Doña Salvacion ay napalitan ng isang matalim at malamig na determinasyon. Makinig ka sa akin, Ning. Tumingin ka sa mga mata ni Lalin. Ang boses ni Serafina ay mababa, ngunit puno ng otoridad na nagmumula sa pag-ibig. Hindi ka sumpa. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng langit sa amin ng papa mo. Ang mga salita ng ibang tao ay parang sungmu lamang. Nandyan sila para bulagin tayo, pero hindi nila kayang baguhin ang katotohanan. Nang kumalma na ang bata at dahan-dahang nakatulog sa ilalim ng makapal na kumot, hinarap ni Serafina ang katahimikan ng gabi.
Upang malunod ang mga boses ng panlalait sa kanyang isipan, nagsimula siyang maglinis sa isang sulok ng tramdungtiyang na hindi pa niya gaanong nagagalaw. Habang hinihila niya ang isang lumang kabinet, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na kahoy na tila hindi pantay. Sa bawat pag-angat niya ng tabla, ang tuyong tunog ng kahoy na naghihiwalay sa kuko ay tila isang pagbubukas ng mga sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng sahig, nababalutan ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, ay isang lumang kahon na yari sa lata. Ang kulay nito ay kupas na at ang ilang bahagi ay kinakalawang na. Ngunit ang mga ukit sa takip nito ay pamilyar. Ito ang lalagyan ng mga kagamitan ni Mateo noong siya ay nagsisimula pa lamang mag-aral ng paggawa ng tinapay. Nanginig ang mga kamay ni Serafina habang binubuksan ang takip. Ang pagtama ng metal sa metal ay lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Sa loob, hindi mga kagamitan ng kanyang natagpuan, kundi isang tumpok ng mga papel at isang liham na maayos na nakatiklop, tila sadyang itinago upang mahanap sa tamang panahon. Dinala niya ang liham malapit sa apoy. Ang sulat kamay ay kabisado ng kanyang puso. Ang bawat kurba at tuwid na guhit ay tila naririnig niyang binibigkas ng boses ni Mateo. Ngunit ang mga unang salita pa lamang ay nagpabilis na sa tibok ng kanyang dibdib. Sera, mahal ko, patawarin mo ako kung kailangan kong itago ito sa iyo. Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa bahay na ito. Si Kuya Esteban, unti-unti na niyang kinakain ang dangal ng ating pamilya. Binabantaan niya ako, Sera. Sinasabi niya na kung hindi ko isusuko ang ating lupain sa Benguet para sa kanyang mga utang, gagawa siya ng paraan upang ilayo kayo ni Ning sa akin. Napatigil ang hininga ni Serafina. Ang bawat salita ay parang isang hampas ng katotohanan na nagpapatunay na ang kanyang asawa ay namuhay sa takot bago ito pumanaw. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkabigla. May nalaman ako tungkol sa mga dokumento ng bakery. Hindi si Papa ang nag-iwan ng utang, kundi si Esteban ang naglustay ng pondo at ginamit ang pangalan ni Mateo para mangutang sa mga ilegal na tao. Pupunta ako sa bayan bukas upang ayusin ito. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang asulan na folder sa likod ng altar. Sera, mag-iingat kayo. Natatakot ako na baka hindi lang banta ang lahat ng ito. Ang huling bahagi ng liham ay may petsang isang araw bago ang malagim na aksidente ni Mateo. Isang araw, nabitawan ni Serafina ang papel. Ang apoy sa harap niya ay tila naging isang imahe ng naglalagablab na katotohanan. Hindi lamang aksidente ang pumatay sa kanyang asawa. May mas malalim na dilim na bumabalot sa pamilya Rocha. Isang dilim na matagal nang nagkukubli sa ilalim ng mga dasal at rosaryo ni Doña Salvacion. Tumayo si Serafina. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang mandirigmang dahan-dahang bumabangon. Tumingin siya sa labas ng bintana sa makapal na sungmu na tila nagtatago ng mga lihim ng bundok. Kung buhay pa sana si Mateo, hindi sana sila nagdurusa ng ganito. Ngunit ang huling pangungusap sa liham ang nag-iwan ng isang malaking katanungan na tila isang tinik sa kanyang puso. Sera, huwag mong hahayaan na hawakan ni Esteban ang insurance ko. Dahil alam kong gagawin niya ang lahat upang makuha iyon. Kahit ang ibig sabihin nito ay mawala ako. Naramdaman ni Serafina ang paglamig ng kanyang dugo. Kung alam ni Mateo ang plano ni Esteban, ibig bang sabihin ay hindi lamang biktima ng pagkakataon ang kanyang asawa? Ibig bang sabihin ay sadyang pinabayaan o sadyang pinatay si Mateo para sa pera? Ang dangal ba ay nakakain kapag ang bituka ng iyong anak ay kumakalam na sa gutom? Ito ang tanong na tila isang laso na paikot-ikot sa isipan ni Serafina habang pinagmamasdan niya ang kakaunting barya sa kanyang palad. Ang bawat sentimong kinita niya mula sa pagbebenta ng tinapay sa ulap ay sapat lamang para sa isang araw na pagkain, ngunit kulang na kulang
para sa mga mamahaling gamot na kailangan ng mga baga ni Ning. Ang suong mo sa labas ay tila lalong kumakapal, na tila nagnanais na ikulong siya sa isang piitan ng kahirapan. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng dampa. Ang pag-ikot ng mga gulay nito sa lupang basa ay lumikha ng isang malalim na ukit sa putik. Bumaba si Esteban. Kasunod ang isang babaeng ang bawat kilos ay puno ng kapangyarihan at lamig. Si Corazon Villacorta. Ang kanyang suot na puting blazer ay tila isang insulto sa madungis na kapaligiran ng Tramdong Tiyan. Serafina, mit Corazon. Ang boses ni Esteban ay puno ng kayabangan. Tila ipinagmamalaki ang kanyang bagong kakampi. Siya ang may-ari ng pinakamalaking resort sa Benguet at mayroon siyang alok na tanging isang hangal lamang ang tatanggi. Tumingin si Corazon kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay tila naggagalugad sa bawat sulok ng dampa, hinahanap ang anumang kahinaan. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong tinapay, Serafina. Mayroon itong potensyal. Ngunit ang pagbebenta rito sa tabi ng kalsada ay isang pag-aaksaya ng talento. At ang paggamit mo ng pangalang Rocha, iyan ay isang malaking problema sa batas. Hindi ko ninanakaw ang pangalan dahil asawa ko si Mateo Rocha. Matigas na sagot ni Serafina, bagamat nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Lumapit si Corazon. Ang kanyang mga yabag sa sahig na kahoy ay tila isang nakatutulig na paalala ng kanyang kapangyarihan. Sa papel, ang lahat ng pag-aari at pangalan ng Rocha Bakery ay nasa ilalim ni Esteban. Maaari ka naming kasuhan ng trademark infringement, Serafina. Maaari naming ipasara ang maliit mong negosyo at kunin ang lahat ng kinita mo. Humakbang si Esteban palapit. Ang kanyang mukha ay nasa tapat na ng kay Serafina. Pero dahil mabait kami, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Isuko mo ang formula ng iyong tinapay sa ulap. Ibigay mo sa amin ang paraan ng paggawa ng iyong men. Sa kapalit, bibigyan ka ni Corazon ng perang sapat para madala si Ning sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Isang pirasong papel lang ang kapalit ng buhay ng anak mo, Sera. Naramdaman ni Serafina ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang formula na iyon, ang men na iyon, ang huling alaala ni Mateo na buhay pa sa kanyang mga kamay. Ito ang kaluluwa ng kanyang asawa na pilit niyang pinoprotektahan. Ngunit nang marinig niya ang mahinang pag-ubo ni Ning mula sa loob ng dampa, ang ubo na tila may kasamang dugo at hirap, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang paninindigan. Inilabas ni Corazon ang isang makapal na sobre. Ang tunog ng paglapag nito sa ibabaw ng maruming mesa ay tila isang tukso mula sa kadiliman. Narito ang paunang bayad, Serafina. Sapat na ito para sa isang buwang gamot at check-up ni Ning. Isang lagda mo lang at mawawala ang lahat ng sakit ng ulo mo. Hindi mo na kailangang magising ng 3:00 ng madaling araw para magmasa ng harina. Hindi mo na kailangang mangatog sa lamig. Tumingin si Serafina sa sobre pagkatapos ay sa kanyang mga palad na puno ng gaspang at puti ng harina. Ang pera ay naroon na, isang dipa na lang ang layo. Ito ang sagot sa kanyang mga panalangin para sa kalusugan ni Ning, ngunit ito rin ang magiging huling pagtataksil niya sa pangarap ni Mateo. Ano, Sera? Pipiliin mo ba ang dangal ng isang patay o ang buhay ng iyong anak? Ang tanong ni Esteban ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na ibinabaon sa kanyang puso. Dahan-dahang iniabot ni Serafina ang kanyang kamay patungo sa panulat na nakalagay sa ibabaw ng kontrata. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Sa bawat pulgada ng paglapit ng kanyang daliri sa papel, tila naririnig niya ang bulong ng hangin sa sunoy. Tila isang babala na kapag pinili niya ang madaling landas, habang buhay siyang magiging alipin ng mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Titigil ba ang kanyang kamay o hahayaan niyang makuha ng mga kaaway ang huling kayamanan na nag-uugnay sa kanyang asawa? Ang bawat pagpikit ng mga mata ni Serafina ay tila isang pakikipag-agawan sa hininga. Ang init ng pugon
na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay tila isang impyernong nagpapaalala sa kanyang pagod. 3 gabi na siyang hindi natutulog ng maayos. Ang kanyang mga kamay na nababalutan ng puting botmi at mga paltos mula sa init ay nanginginig sa bawat pagmasa. Ngunit ang mas masakit na init ay ang nagmumula sa noo ni Ning. Lalin, masakit po ang dibdib ko. Hindi ko po makuha ang hangin. Ang paos na tinig ni Ning ay tila isang naghihingalong huni ng ibon sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Ang bawat pag-ubo ng bata ay sinasabayan ng tunog ng paghihirap na tila may mga tinik na nakabara sa kanyang maliliit na baga. Nagkukumahog na kinuha ni Serafina ang huling bote ng gamot. Ngunit ang baliktarin niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Wala nang natira, kundi ang tuyong amoy ng kemikal sa loob ng bote. Isang patak na lamang ang kailangan, ngunit kahit anong pag-alog niya, tila pinagdadamutan siya ng tadhana. Sa gitna ng malakas na ulan at makapal na sungmo, binuhat ni Serafina si Ning at tumakbo patungo sa bayan. Ang kanyang mga paa, na tanging luma at manipis na tsinelas ang suot, ay humahampas sa malamig na putik. Bawat hakbang ay isang panalangin. Bawat hingal ay isang tawag sa pangalan ni Mateo. Pagdating sa kaisa-isang botika sa bayan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilawan sa loob. Pakiusap, kailangan ko ng gamot para sa anak ko. Heto ang huling perang naipon ko. Ang pagsusumamo ni Serafina habang inilalagay ang mga basang barya sa ibabaw ng counter. Tumingin ang tindero sa kanya ng may halong lungkot at takot. Serafina, pasensya na. Pinuntahan ako rito ni Esteban kahapon. Sinabi niya na lahat ng gamot na nakalaan para sa inyo ay binili na niya lahat. At sinabi rin niya na kung pagbebentahan kita, babawiin niya ang paupa sa pwestong ito. Alam mo namang malakas ang kapit ng mga Rocha sa munisipyo. Naramdaman ni Serafina ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang lason ng impluensya ni Esteban ay tila isang galamay na pati ang gamot na magliligtas sa buhay ng kanyang anak ay nais pang ipagkait. Pero mamatay ang anak ko. Pakiusap, kahit isang bote lang. Wala akong magagawa, Serafina. Pumunta ka na lang sa kanila. Baka sakaling maawa sila sa'yo. Ang huling salita ng tindero, bago nito dahan-dahang isinara ang bintana ng botika. Wala nang ibang pagpipilian. Habang yakap ang nanginginig, at tila nawawalan na ng malay na si Ning, naglakad si Serafina patungo sa mansyon ng mga Rocha. Ang dambuhalang pintuan na yari sa Nara, na dati ay simbolo ng kanyang pamilya, ngayon ay tila isang pader na hindi matitibag. Bumukas ang pinto at tumambad si Esteban, na may hawak na baso ng alak at isang mapang uyam ng ngiti. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Salvacion na parang isang hukom na naghihintay ng pagluhod ng isang makasalanan. Nagbalik ang alibughang mananalapi. Ang boses ni Esteban ay puno ng katuwaan sa gitna ng pagdurusa ng iba. Akala ko ba ay kaya mong mag-isa, Sera? Akala ko ba ay sapat na ang iyong mga tinapay para iligtas ang anak mo? Esteban, Mama, pakiusap. Ang boses ni Serafina ay tila isang bulong na lamang mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kahit anong gawin ninyo sa akin, tanggap ko. Pero ang bata, kailangan niya ng gamot. Huwag ninyong hayaang madamay ang walang malay na si Ning. Lumapit si Doña Salvacion, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang gamot na kailangan mo ay nasa loob. Ngunit bago mo makuha iyan, kailangan mong patunayan na natutunan mo na ang iyong leksyon. Ang isang Rocha ay hindi namamalimos, ngunit ang isang taong walang utang na loob ay dapat matutong yumuko sa lupa. Naramdaman ni Serafina ang panginginig ng kanyang buong katawan. Upang makuha ang bote ng gamot na hawak ni Esteban, kailangan niyang isuko ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan, sa harap ng 2 taong sumira sa kanyang buhay, itinuon ni Serafina ang kanyang mga tuhod
sa malamig at basang semento ng balkonahe. Magmakaawa ka, Sarah. Sabihin mo ang mga salitang gusto naming marinig. Ang utos ni Esteban habang dahan-dahang itinatapon ng ilang patak ng alak sa tapat ng paa ni Serafina. Sa gitna ng ulan, habang ang hininga ni Ning ay tila isang kandilang malapit ng mamatay, si Serafina ay napilitang gumapang sa paanan ng kanyang mga kaaway. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban? O ito ang simula ng isang galit na mas matindi pa sa anumang bagyong dadaan sa Benguet? Ang bawat paghinga ni Ning, na dahan-dahang naging mahinahon, ay tila isang himala sa gitna ng masukal na kadiliman. Matapos ang gabing puno ng pagpapakumbaba at pait sa mansyon ng mga Rocha, nakabalik si Serafina sa kanyang dampa na dala ang bote ng gamot. Ang bawat patak na ipinainom niya sa anak ay may lasa ng kanyang sariling dangal, mapait, malapot, at puno ng sakripisyo. Habang nakaupo sa tabi ng natutulog na bata, pinagmasdan ni Serafina ang kanyang mga tuhod na may mga gasgas at bakas ng putik mula sa balkonahe ni Doña Salvacion. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay tila isang medalyang nagpapaalala sa kanyang pagiging ina. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay patuloy na nagdurugo sa paraang walang gamot ang makakapagpatigil. Isang marahang pagtama ng kamao sa pintuang kahoy ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ang marahas na katok ni Esteban o ang mapanghusgang presensya ni Salvacion. Ang bawat tunog ay tila may kasamang pag-iingat at respeto. Nang buksan ni Serafina ang pinto, tumambad sa kanya ang anyo ni Padre Isidro, ang matandang pari na matagal nang kaibigan ni Mateo. Ang kanyang puting abito ay bahagyang nadumihan ng putik mula sa pag-akyat sa bundok, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila nakakaunawa sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Serafina. Padre Isidro, ang bulong ni Serafina habang dahan-dahang nagmamano sa matanda. Bakit po kayo napadpad sa liblib na lugar na ito? Masyadong matarik ang daan para sa inyong edad. Ang mga paa ng isang pastol ay hindi napapagod sa paghahanap sa kanyang nawawalang tupa. Serafina, ang malambot na tugon ng pari habang dahan-dahang pumasok sa loob. Tiningnan niya ang natutulog na sining at ang munting tumpok ng mga tinapay sa ibabaw ng mesa. Nabalitaan ko ang nangyari sa bayan kagabi. Ang balita ay mabilis na kumakalat sa Benguet, kasing bilis ng sungmo na bumabalot sa ating mga tahanan. Patawarin mo ako kung huli na ang aking pagdating. Naupo ang pari sa isang lumang bangkito at inilabas ang isang bagay na nakabalot sa kupas na telang asul mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na kwaderno na may mga pahinang naninilaw na sa luma. Bago pumanaw si Mateo, dinalaw niya ako sa parokya. Mayroon siyang ipinagkatiwala sa akin. Isang bagay na sinabi niyang ibigay ko lamang sa iyo kapag naramdaman ko na ang iyong mundo ay tila gumuho na. Naniniwala akong dumating na ang sandaling iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Serafina nang tanggapin niya ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng mga halaman, mga sukat ng harina, at mga tala tungkol sa isang lihim na daanan sa kagubatan. Ngunit sa huling bahagi, mayroong isang mapa na iginuhit ni Mateo. Ito ay ang landas ng mga ninuno. Isang sinaunang daanan na sinasabing mas mabilis na ruta patungo sa kabila ng bundok. Isang landas na matagal nang kinalimutan ng mga tao dahil sa takot sa sungmo. Serafina, hindi aksidente ang pagkakatago ni Mateo sa mga dokumentong ito. Wika ni Padre Isidro, ang kanyang tinig ay naging seryoso. Alam ni Mateo ang tungkol sa mga balak ni Esteban at Corazon. Ang tramdong tiyan na ito ay hindi lamang basta dampa. Ito ang susi sa lahat. Ang lupaing ito ang kaisa-isang hadlang upang hindi ganap na masakop ni Corazon ang buong bundok para sa kanyang resort. At ang notebook na yan, diyan nakatala ang katotohanan tungkol sa tunay na pag-aari ng pangalang Rocha Bakery. Naramdaman ni Serafina
ang isang kislap ng pag-asa na muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, ang amoy ng usok ay biglang pumasok sa loob ng dampa. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang init na hindi nagmumula sa kanyang pugon. Dali-daling lumabas si Serafina at ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang maliit na imbakan ng mga tuyong kahoy at ang munting dampa kung saan siya nagluluto ng tinapay ay dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang mga dilaw at kahel na ningas ay sumasayaw sa hangin. Tila mga demonyong nagnanais na ubusin ang huli niyang pag-asa. Sa di kalayuan, sa anino ng makapal na sungmu, nakita ni Serafina ang isang figura ng isang lalaki na dahan-dahang lumalayo. Hawak ang isang sulo na tila huling bakas ng kanyang ginawa. Ang pamilyar na ayos ng balikat at ang paraan ng paglakad nito ay hindi siya maaaring magkamali. Esteban! Ang mahinang usal ni Serafina. Ang kanyang galit ay mas matindi pa sa init ng apoy sa kanyang harap. Habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa dampa kung saan natutulog ang may sakit na sining, kailangang pumili ni Serafina ang kwadernong hawak niya na naglalaman ng katotohanan o ang kaligtasan ng kanyang anak mula sa nagngangalit na ningas. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong piraso ng metal ang kumislap mula sa abo ng sinunog na kahoy, isang kagamitang hindi pagmamay-ari ni Esteban, kundi isang bagay na tila nagmula sa mga tauhan ni Corazon. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa kanya? Ang kanyang sariling pamilya o ang mga taong nais nakawin ang lupang kinatatayuan niya? Ang bawat piraso ng tuyong kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagkabasag habang nilalamon ng nagngangalit na init. Ang apoy ay tila isang dambuhalang hayop na may libu-libong dila. Bawat isa ay nagnanais na ubusin ang huling bakas ng buhay sa dampa ni Serafina. Ang usok ay naging isang makapal at itim na pader na humaharang sa kanyang hininga. Bawat singhap niya ay tila may kasamang maliliit na karayom ng apoy na tumutusok sa kanyang mga baga. Ning, ang anak ko! Ang hiyaw ni Serafina ay tila isang matalim na tunog na humihiwa sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya pinansin ang init na dahan-dahang nagpapasuso sa kanyang balat. Wala siyang pakialam kung ang kanyang mga buhok ay nagsisimula ng mga moy sunog. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na katawan sa loob ng dampa. Mabilis na kumilos si Padre Isidro. Ang kanyang mga kamay, na dati ay para lamang sa pagdarasal, ay naging kuta ng lakas habang tinutulungan si Serafina na mailabas ang bata. Nang mailapag nila si Ning sa ligtas na distansya, sa ilalim ng malamig na sungmu na tila naging kakampi nila, sa sandaling iyon, bumagsak si Serafina sa kanyang mga tuhod. Pinanood niya ang kanyang munting pugon, ang kanyang buhay, na dahan-dahang nagiging abo. Ang bawat pagbagsak ng mga nagbabagang kahoy sa lupa ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang sariling puso. Ngunit sa gitna ng trahedyang ito, isang himala ang nangyari. Ang mga truck na madalas huminto sa kanyang dampa ay isa-isang tumigil. Ang mga chopper na dati ay tanging tinapay lang ang habol, ngayon ay bumaba. Dala ang kanilang mga timba ng tubig at mga kumot. Ang ingay ng mga paa na tumatakbo sa putikan at ang pagbuhos ng tubig sa nagbabagang kahoy ay naging isang simponya ng pagkakaisa. "Huwag kang susuko, Sarah. Narito kami." Ang sigaw ni Mang Carding habang pilit na inaagaw ang bawat piraso ng gamit ni Serafina mula sa apoy. Nang sa wakas ay mamatay ang huling ningas, ang tanging natira ay ang amoy ng sunog na pangarap at ang katahimikan ng sunoy. Nakatayo si Serafina sa gitna ng mga abo. Ang kanyang mukha ay nadungisan ng uling. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang dampa ay wasak. Ang kanyang mga imbakan ng botmi ay nabasa at naging putik. Ngunit ang kanyang men, ang huling alaala ni Mateo, ay ligtas na nakayakap sa kanyang dibdib.
nakabalot sa kanyang sariling tapis. Dahan-dahang lumapit si Serafina sa kanyang wasak na pugon. Sa gitna ng mga abo, kinuha niya ang isang piraso ng uling. Sa halip na umiyak, nagsimula siyang magmasa. Gamit ang kakaunting harina na hindi nabasa, hinalo niya ito sa kanyang men. Ang kanyang mga kamay na marumi at sugatan ay gumagalaw ng may kakaibang ritmo. Ang bawat pagdiin niya sa masa ay tila isang pahayag ng digmaan laban sa lahat ng nagnanais na pabagsakin siya. "Anong ginagawa mo, Sera?" tanong ni Padre Isidro ng may pagtataka. "Nagluluto ako, Padre. Dahil ang apoy na ito ay hindi pumatay sa akin. Pinatigas lamang nito ang aking kalooban." Ang boses ni Serafina ay malamig, ngunit puno ng apoy. Kung akala ni Esteban at Corazon na abo ang maiiwan nila rito, nagkakamali sila. Mula sa abong ito, isisilang ang tinapay na hinding-hindi nila makakalimutan. Nang ilabas niya ang unang batch ng tinapay mula sa mga natirang baga, ang bango nito ay tila mas lalong tumindi. Ang tinapay ay may kulay ng ginto at may bahagyang lasa ng usok, ang lasa ng pakikibaka. Ang bawat taong tumulong sa kanya ay binigyan niya ng tinapay, at sa bawat kagat nila, tila nararamdaman nila ang galit at pag-asa ng isang inang hinding-hindi susuko. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagkain, napansin ni Serafina ang isang bagay sa di kalayuan. Ang sungmu ay muling dahan-dahang humahawi, at doon, sa tapat ng kalsada, nakaparada ang sasakyan ni Corazon. Nakita ni Serafina ang malamig na titig ng babae mula sa loob ng bintana. Ang pagkatalo ng apoy ay tila hindi sapat upang pahintuin ang mga ito. Isang mensahe ang iniwan sa kanyang pintuan na nakasulat sa isang mamahaling papel na hindi man lang nadungisan ng uling. "Ang apoy ay babala lamang, Serafina. Ang susunod na susunog sa iyo ay hindi na apoy, kundi ang mismong batas na akala mo ay kakampi mo." Cliffhanger. Sa likod ng papel, mayroong isang selyo ng korte, isang utos na nagpapatalsik kay Serafina sa trapdong tiyan sa loob ng 48 oras. Sino ang nagbenta ng lupang ito sa kanya kung ang lupain ito ay dapat ay pag-aari ni Mateo? Ang kabanalan ay hindi nasusukat sa haba ng iyong dasal, kundi sa linis ng iyong konsensya sa harap ng mga taong iyong nyurakan. Ang boses ni Padre Isidro ay umalingaw-ngaw sa loob ng lumang simbahan ng bayan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa dambana ng mga nagbabanal-banalan. Sa harap ng altar, nakaluhod si Doña Salvacion. Ang kanyang mamahaling itim na belo ay nakatabing sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglalakbay sa mga butil ng kanyang gintong rosaryo. Ito ang araw ng pista ng parokya, at si Salvacion bilang pangunahing patrona ay nakaupo sa pinakaunang hilera. Ang bawat kilos niya ay puno ng pino at kunwaring kababaang loob, isang pagtatanghal na sadyang ginawa para sa mga mata ng mga taga-nayon. Ngunit sa likurang bahagi ng simbahan, nakatayo ang isang figura na tila isang anino mula sa nakaraan. Si Serafina, suot ang kanyang kupas na baro na may bakas pa ng uling mula sa sunog, ay may hawak na isang simpleng basket. Sa loob nito ay ang tinapay sa ulap, hindi para ibenta, kundi bilang kanyang alay. Nang matapos ang misa, lumabas ang mga tao sa patio ng simbahan. Doon, sa gitna ng karamihan, nagsimulang magtalumpati si Doña Salvacion. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng mapanlinlang na awa. "Mga kababayan, ang pamilya Rocha ay laging narito para sa inyo. Alam nyo kung gaano namin pinapahalagahan ang dangal at ang utang na loob. Nakakalungkot lamang na may mga taong pilit na sumisira sa aming pangalan, mga taong hindi marunong tumanaw ng hiling sa kabila ng lahat ng tulong na aming ibinigay." Dedakia sa basa. Tumingin ang matanda sa direksyon ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot na itinatago ng isang pilit na ngiti. "Serafina, iha, lumapit ka.
Huwag kang mahiya. Kahit na tinalikuran mo ang aming pamilya, ang pintuan ng simbahan ay laging bukas para sa mga makasalanang nais magbalik loob. Naramdaman ni Serafina ang titig ng buong bayan. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga huni ng kuliglig na nanggugulo sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang sa matigas na semento ay tila isang paghamon sa kapangyarihan ng matanda. Inilapag niya ang basket ng tinapay sa tapat ni Salvacion. Mama, hindi ako naparito para magbalik loob dahil wala akong ninakaw o kinuha sa inyo. Ang boses ni Serafina ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Naparito ako para mag-alay ng tinapay na gawa sa abo ng aking pangarap na sinubukan ninyong sunugin. Ang tinapay na ito ay saksi sa bawat luhang pumatak dahil sa inyong kalupitan. Nagbago ang anyo ni Salvacion. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay dahan-dahang nagkakalmat. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa harap ng altar. Pagkatapos kitang kupkupin, pagkatapos kong pakainin ang anak mong sakitin, ganyan ba ang bayad mo sa utang na loob mo sa amin? Utang na loob? Bahagyang tumawa si Serafina, isang tunog na puno ng pait. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pagiging alipin, Mama. Ang utang na loob ay hindi ginagamit para itago ang pagnanakaw nyo sa kinabukasan ng sarili ninyong apo. Nasaan ang insurance ni Mateo? Nasaan ang mga dokumentong sinunog nyo kasama ng dampa ko? Sinungaling! Ang sigaw ni Salvacion ay bumasag sa katahimikan ng patio. Ang kanyang muka ay naging pula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang itinuturo si Serafina, nawala ang kanyang pino na boses, napalitan ito ng isang matinis at puno ng lason na tinig. Isa kang sumpa, ikaw ang pumatay sa anak ko. At ngayon, gusto mo pang nakawin ang huling piraso ng aming dangal? Hinding-hindi ko hahayaan na ang isang basurang tulad mo ay manatili sa bundok na ito. Sa gitna ng kanyang galit, hinablot ni Salvacion ang basket ng tinapay at buong lakas na itinapon ito sa putikan. Ang bawat piraso ng tinapay sa ulap ay nagkawatak-watak sa lupa. Dahan-dahang nadudumihan ng dumi ng kalsada. Ang mga tao ay napasinghap. Ang imahe ng isang banal na patrona na nagwawala sa harap ng simbahan ay isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit hindi natinag si Serafina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid habang si Padre Isidro ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi. Ang titig ni Serafina ay nanatiling nakatunghay sa matanda. Isang titig na punong-puno ng awa, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluluwang tuluyan ng kinain ng kadiliman. Ang tinapay ay maaari ninyong itapon sa putik, Mama. Ang huling salita ni Serafina bago siya tumalikod. Ngunit ang katotohanan ay hinding-hindi ninyo maililibing sa ilalim ng inyong mga dasal. Ang suong mo ay dahan-dahan nang humahawi at sa huli, lahat ay makakakita sa tunay ninyong anyo. Habang naglalakad palayo si Serafina, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi ito si Padre Isidro. Nang lumingon siya, tumambad ang mukha ni Esteban na may hawak na isang asul na folder. Isang folder na pamilyar sa kanya mula sa mga sulat ni Mateo. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Sera? Ang bulong ni Esteban, ang kanyang boses ay kasing lamig ng sementeryo. Bukas, sa pagsikat ng araw, hindi lang ang tinapay mo ang nasa putikan, pati ang anak mo ay kukunin ko sa iyo sa ngalan ng batas. Ano ang nakapaloob sa folder na hawak ni Esteban na tila nagbibigay sa kanya ng ganitong uri ng tiwala? At meron pa bang paraan para pigilan ang huling pagsalakay ng mga Rocha bago tuluyang mawala ang lahat kay Serafina? Ang bawat buntong hininga ng kalangitan sa Benguet ay tila isang babala na may paparating na malaking dilubyo. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbago mula sa mapusyaw na asul patungo sa kulay ng pasa, madilim, mabigat, at puno ng banta.
Ang hangin na dati ay malamig at nakakapresko, ngayon ay may dalang amoy ng basang lupa at nangingit-ngit na galit ng kalikasan. Sa loob ng wasak na dampa ni Serafina, ang bawat siwang sa dingding ay lumilikha ng isang matinis na tunog ng pagsipol sa tuwing hinahampas ito ng malakas na bugso ng hangin. Nakatitig si Serafina sa asul na folder na iniwan ni Esteban sa kanyang isipan, ang banta ng 48 oras. Yakap-yakap niya si Ning na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib ng bata ay dahan-dahang tumataas at bumababa, isang marupok na buhay sa gitna ng nagbabadyang unos. Hawak ni Serafina ang lumang notebook ni Mateo. Ang mga pahina nito ay bahagyang kumakaluskos sa bawat paglipat niya ng pahina. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, muli niyang pinag-aralan ang mapa ng landas ng mga ninuno. Mateo, gabayan mo ako. Ang bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay tila isang panalangin na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Ang suong mo ay hindi na lang proteksyon. Ito na ang nagiging piitan namin. Paano ko ilalaban ang kaisa-isang hiyas na iniwan mo sa akin? Sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng Tonglong ang marangyang resort ni Corazon ay tila isang nagniningning na kaharian. Ang mga ilaw doon ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Isang matinding kabaligtaran sa kadiliman ng dampa ni Serafina. Naririnig ang mahinang himig ng musika na nagmumula sa mga mamahaling speaker. Sinasabayan ang tawanan ng mga bisitang walang kamalay-malay sa panganib na dahan-dahang gumagapang mula sa itaas ng bundok. Sa gabing iyon, itinakda ang grand opening ng Rocha Mountain Legacy, ang negosyong itinayo mula sa nakaw na pangarap. Biglang naging mas marahas ang paghampas ng hangin. Ang mga puno ng pino ay dahan-dahang yumuyuko. Ang kanilang mga sanga ay nagkikiskisan na tila mga nagngangalit ng ngipin. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa bubong na yero. Bawat isa ay lumilikha ng isang tunog na tila mga daliri ng isang higanting kumakatok upang pumasok. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ang simula ng isang unos. Isang bagyong tila may sariling isip at layunin. Lalin, natatakot po ako. Ang gising na boses ni Ning ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang mga mata ng bata ay malaki at puno ng pangamba habang nakatingin sa dahan-dahang pag-uga ng kanilang dampa. Huwag kang matakot, anak. Narito si Lalin. Hindi kita pababayaan. Ang sagot ni Serafina, bagamat nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Isang malakas na tunog ng pagguho ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng kalsada. Isang pagdausdos ng lupa at malalaking bato na tila isang dambuhalang hayop na bumabagsak sa semento. Ang pangunahing daanan patungo sa bayan ay tuluyan ng naharangan. Inihiwalay ang suunoy sa sibilisasyon. Sa resort ni Corazon, ang tawanan ay napalitan ng mga sigaw ng pagkagulat nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Ang karangyaan ay biglang naging isang madilim na bitag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Serafina mula sa kanyang bintana ang isang sasakyan na pilit na dumadaan sa gitna ng rumagasang putik. Ang sasakyan ni Esteban. Nakita niya ang lalaki na lumabas, hindi upang tumulong sa mga bisitang nagsisigawan, kundi upang iligtas ang mga mamahaling kagamitan at ang asul na folder mula sa kanyang opisina na dahan-dahan nang pinapasok ng tubig. Ang bawat kilos ni Esteban ay puno ng kasakiman. Tila wala siyang pakialam kung may mga taong nalulunod sa paligid niya basta't ligtas ang kanyang mga papeles. Naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ito na ang pagkakataon. Ang landas ng mga ninuno sa notebook ni Mateo ay hindi lamang isang mapa ng daan. Ito ang tanging ligtas na ruta sa gitna ng suwangmo at baha. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na paghampas ng hangin ang nagbukas sa kanyang pinto. At doon, sa gitna ng ulan,
Nakatayo ang isang taong hindi niya inaasahan. Isang matandang manggagawa mula sa resort, duguan ng noo at nangangatog sa lamig. Serafina, pakiusap. Ang mga tao sa ibaba, ang mga bata. Malulunod sila kung hindi sila makakaalis sa resort ni Corazon. Ang tubig ay mabilis na tumataas mula sa sapa. Tumingin si Serafina sa kanyang anak pagkatapos ay sumapa ni Mateo. Kung tutulungan niya ang mga taong iyon, kailangan niyang ilantad ang kanyang kaisa-isang alas laban sa mga rotsa. Kung mananatili siyang tahimik, maaaring ito na ang katapusan ni Corazon at Esteban, ngunit kasama rin ang mga inosenteng buhay. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pagpili ni Serafina, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy mula sa pundasyon ng sarili nilang dampa. Ang lupa sa ilalim nila ay dahan-dahan nang kinakain ng agos. Sino ang pipiliin niyang iligtas? Ang kanyang sariling buhay kasama si Ning o ang mga taong kabilang sa panig ng kanyang mga kaaway na ngayon ay nagmamakaawa para sa kanilang hininga? Ang mga kamay na marunong magmasa ng harina para magbigay ng buhay ay hindi kailanman matututong humawak ng puot para pumatay ng kapwa. Ang boses ni Mateo ay tila isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng suong mo, isang paalala na nagpabagal sa mabilis na pintig ng puso ni Serafina. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit na dambuhala. Bawat patak ng ulan ay parang mga maliliit na bato na humahampas sa kanyang balat. Ang tunog ng pagkabali ng matatandang haligi ng dampa ay tila isang huling hininga ng kahoy na sumusuko sa bigat ng ulan. Naramdaman ni Serafina ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang marahang paggalaw na nagpapahiwatig na ang suon Nui ay dahan-dahan nang kumakawala sa kanyang kinalalagyan. Lalin, aalis na po ba tayo? Ang tanong ni Ning ay puno ng takot. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng basang tapis ni Serafina. Oo, anak. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Huwag kang bibitaw, sagot ni Serafina. Isinilid niya ang notebook ni Mateo sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, at kinuha ang sulo na pilit na pinapanatiling buhay sa gitna ng hangin. Sa halip na tumakas palayo sa resort, humarap si Serafina sa direksyon ng panganib. Natagpuan niya ang grupo ng mga tao sa paanan ng gumuguhong burol, mga inang yakap ang kanilang mga anak, mga matatandang hindi na makalakad, at mga turistang nawawala. Ang direksyon sa gitna ng kadiliman. Sa gitna nila, nakita niya si Esteban na pilit na isinisiksik ang kanyang sarili sa loob ng kanyang sasakyan. Pilit na pinapaandar ang makina kahit na ang mga gulong ay baon na sa makapal na putik. Esteban, iwanan mo na yan. Guguho na ang bahaging ito ng bundok. Sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay naging mas malakas pa sa hagupit ng bagyo. Manahimik ka, Sera. Hindi ko iiwan ang mga papeles na ito. Ito ang yaman ko. Ang sagot ni Esteban. Ang kanyang mukha ay balot ng kasakiman at desperasyon. Isang malakas na tunog ng pagdausdos ng putik mula sa itaas ang naging sanhi ng pagtili ng mga tao. Ang kalsada ay tuluyan ng nilamon ng bundok. Makinig kayo sa akin. Hinarap ni Serafina ang mga tao. Ang kanyang anyo ay tila isang tanglaw sa gitna ng kawalan. Alam ko ang landas ng mga ninuno. Ito ang tanging daan na hindi maaabot ng baha at pagguho. Sumunod kayo sa akin kung gusto ninyong mabuhay. Sa una, may pag-aalinlangan sa mga mata ng mga tao. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mukha ng biyudang dati, ay minaliit nila, isa-isa silang sumunod. Pinangunahan ni Serafina ang grupo sa isang masukal na bahagi ng kagubatan na tila walang lagusan. Sa bawat hakbang, binubuksan niya ang landas gamit ang kanyang kaalaman sa mga puno at sa mapa ni Mateo. Ang suong mo ay tila naging kakampi nila, dahan-dahang humahawi upang ipakita ang matatag na batuhan na hindi kayang anurin ng tubig.
Habang ang lahat ay dahan-dahang nakakatawid sa ligtas na bahagi ng bundok, napansin ni Serafina na nawawala si Esteban. Lumingon siya at nakita ang sasakyan ng kanyang bayaw na kalahati nang nakalubog sa putik. Si Esteban ay nakalabas na, ngunit ang kanyang paa ay naipit sa pagitan ng pinto at ng isang malaking bato. Sa kanyang kamay, mahigpit pa ring hawak ang asul na folder. "Sera! Sera, tulungan mo ako!" Ang sigaw ni Esteban ay puno ng takot para sa sariling buhay. Ang mapang-uyam na lalaking nagnakaw ng kanyang dangal ay naging isang kaawa-awang nilalang sa harap ng kamatayan. Huminto si Serafina. Ang bawat sakit na ibinigay ni Esteban, ang pagpapalayas sa kanila, ang pagnanakaw sa insurance ni Mateo, ang pagpapaluhod sa kanya sa putikan, ay nagbalik sa kanyang alaala. Sapat na ang isang hakbang palayo at matatapos na ang lahat ng kanyang pagdurusa. Wala nang magtatangka pang kumuha kay Ning sa kanya. "Lalin!" Ang mahinang tawag ni Ning na nakatingin sa kanyang ina na may halong pagtatanong. Tumingin si Serafina kay Esteban. Pagkatapos ay sa asul na folder. Doon, sa gitna ng nagngangalit na bagyo, isang desisyon ang kailangang gawin na magtatakda kung sino ba talaga ang tunay na Rocha. Lumapit si Serafina kay Esteban, hindi upang kunin ang folder, kundi upang abutin ang kamay ng taong sumira sa kanyang buhay. Cliffhanger, sa sandaling nahawakan ni Serafina ang kamay ni Esteban, isang mas malaking pagguho ng lupa ang naganap sa itaas nila. Ang asul na folder ay natangay ng agos ng tubig patungo sa bangin, ngunit kasama nito ay ang isang katotohanang hindi inaasahan ni Serafina, isang dokumentong lumabas mula sa folder na may pangalan ni Doña Salvacion at isang lagda na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pagkamatay ni Mateo. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga naghihiwalay na ulap ay hindi nagbibigay ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa lahat ng pinsalang iniwan ng bagyo. Ang plaza ng bayan ay puno ng putik, mga sanga ng puno, at mga taong pagod na ang mga mata ay puno ng pasasalamat kay Serafina. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin habang ang lahat ay nakatingin sa dalawang figurang dinala ng tadhana sa gitna ng entablado. Ang biyudang dati ay itinuring na sumpa at ang mga Rocha na dati ay itinuturing na mga Diyos ng Benguet. Nakatayo si Serafina sa harap ng munisipyo. Ang kanyang mga kamay ay marumi at may mga bakas ng sugat mula sa pagliligtas kay Esteban. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga bundok na nakapaligid sa kanila. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang basang papel, ang dokumentong iniluwa ng bagyo mula sa asul na folder ni Esteban. "Mama, Kuya Esteban, tapos na ang panahon ng inyong pagtatago sa likod ng sungmo." Ang boses ni Serafina ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tumatama sa katahimikan na tila isang kampana ng simbahan na naghahayag ng katotohanan. Lumapit si Doña Salvacion. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mamahaling saya ay putikan na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng pagtanggi. "Ano ang iyong pinagsasabi, Serafina? Pagkatapos ka naming kupkupin, ganyan ba ang paraan mo ng pagpapasalamat sa harap ng mga taong ito? Kupkupin o ikulong sa isang kasinungalingan?" Bahagyang itinaas ni Serafina ang dokumento. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay tila isang dahan-dahang paglaki ng alon sa dalampasigan. Ito ay isang liham mula sa ospital sa Baguio. May petsang 1 taon na ang nakalilipas. Isang dokumentong nagsasabing si Mateo ay hindi agad pumanaw sa aksidente. Maaari pa siyang mailigtas kung dinala siya agad sa Maynila para sa operasyon. Naramdaman ni Serafina ang biglang pagtigil ng hininga ng karamihan. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Doña Salvacion. "Ngunit narito ang inyong lagda, Mama." Pagpapatuloy ni Serafina habang nanginginig ang kanyang boses sa galit at sakit. "Isang kautusan
na huwag ituloy ang transfer ni Mateo dahil umano sa kakulangan ng pondo. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Pinili ninyong pabayaan ang sitwasyon kahit alam ninyong maaaring malagay sa panganib si Mateo. At ngayon, lumalabas na ang perang mula sa insurance ang naging sagot sa mga utang ni Esteban sa sugal. Paano ninyo nagawang unahin ang pera kaysa sa sariling pamilya? Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Ang sigaw ni Salvacion ay bumasag sa katahimikan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat butil nito ay tila naging mga saksi sa kanyang krimen. Tumingin si Serafina kay Esteban na nakaupo sa gilid ng hagdanan, duguan at tila nawalan na ng lakas. At ikaw, Kuya Esteban, alam mo ang lahat. Hinayaan mong mangyari ito. Ginaya mo ang pirma ni Mateo sa mga dokumento ng bakery para makuha ang lahat ng pag-aari niya bago pa man siya malamig sa lupa. Ang notebook ni Mateo, ang mapa na nagligtas sa inyong lahat ngayong araw. Iyon ang patunay na alam niya ang bawat hakbang ninyo. Lumapit si Padre Isidro mula sa karamihan, kasama ang isang opisyal ng pulisya. Ang tunog ng mga yabag ng mga awtoridad sa semento ay tila isang huling hudyat ng paghuhukom. Inilabas ng pari ang asul na notebook na ipinagkatiwala ni Mateo. Saksi ako, Serafina, wika ni Padre Isidro. Ang kanyang tinig ay pununo ng awtoridad at lungkot. Dinala sa akin ni Mateo ang mga ebidensya bago siya mawala. Ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon sa sungmu. Nang makita ni Esteban ang mga pulis, ang huling hibla ng kanyang pagmamataas ay naputol. Si Mama ang may kasalanan. Siya ang nagsabi na kailangan nating gawin iyon. Sabi niya ay ililigtas niya ang pangalan ng mga Rocha. Ang pagsusumamo ni Esteban, ang kanyang pagtataksil sa sariling ina, ay naging huling kuko sa kabaong ng kanilang reputasyon. Pinanood ni Serafina ang paglapit ng mga pulis kay Esteban at Doña Salvacion. Ang bawat paglak ng metal sa mga kamay ng kanyang mga kaaway ay lumikha ng isang tunog ng pagsasara ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi siya nakaramdam ng saya, kundi isang malalim na paghinga. Ang uri ng paghinga ng isang taong sa wakas ay nakaahon mula sa ilalim ng dagat. Lalin, tapos na po ba? Ang tanong ni Ning, habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Oh, anak, tapos na. Ang sagot ni Serafina habang hila-hila ang bata palapit sa kanya. Cliffhanger. Habang isinasakay si Doña Salvacion sa sasakyan ng pulis, lumingon ang matanda kay Serafina nang may isang nakakakilabot na ngiti. Akala mo ba ay nanalo ka na, Serafina? Ang lupang kinatatayuan ng iyong dampa? Titingnan natin kung hanggang kailan mo yan mahahawakan kapag lumabas na ang tunay na testamento ni Mateo. Ano ang tinutukoy ni Salvacion na testamento? Mayroon pa bang huling laso na iniwan ng matanda bago siya tuluyang mapiit? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Rocha ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang libingan na dahan-dahang nilalamon ng anay. Ang mga mamahaling kurtina na dati ay simbolo ng karangyaan, ngayon ay tila mga madidilim na anino na nakasabit sa bintana, nagpapaalala sa bawat lihim na pilit itinago sa loob ng maraming taon. Sa labas ng bayan, ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Doña Salvacion at Esteban ay tila isang malakas na agos na hindi na mapigilan. Winawasak ang bawat pader ng hiya at dangal na pilit itinayo ng matanda. Nakatayo si Serafina sa harap ng malaking altar sa loob ng mansyon, ang lugar kung saan siya madalas paluhurin at saktan ng mga salita ni Salvacion. Sa kanyang tabi ay si Padre Isidro at ang abogado ng bayan. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang tunay na testamento na binanggit ni Salvacion bago siya dalhin ng mga pulis. Ngunit ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Corazon Villacorta
na naroon din upang makuha ang huling piraso ng lupa, ay dahan-dahang naglaho. Ang dokumentong hawak ni Doña Salvacion ay isang luma at hindi pirmadong draft. Ang boses ng abogado ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng tadhana. Ngunit ang dokumentong iniwan ni Mateo kay Padre Isidro na may petsang 1 buwan bago ang kanyang kamatayan ay ang siyang legal at pinal. Dito ay malinaw na nakasaad ang lahat ng pag-aari ni Mateo Rocha, kabilang ang lupain sa Suonoy at ang pangalan ng bakery ay tanging kay Luningning Rocha lamang mapupunta. Naramdaman ni Serafina ang isang malalim na ginhawa, ngunit may kasamang pait. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagbabasa at ang sumunod na bahagi ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Isinaad din ni Mateo na kung sakaling mapatunayang may kinalaman ang sinumang miyembro ng pamilya Rocha sa anumang pinsalang mangyayari sa kanya o sa kanyang asawa at anak, automatiko silang mawawalan ng karapatan sa anumang mana mula sa kanyang ari-arian. Ang insurance money na ginamit ni na Esteban at Salvacion, kailangan nilang bayaran iyon hanggang sa huling sentimo o kaya ay katumbas ito ng lahat ng kanilang natitirang ari-arian. Napaupo si Corazon sa isang silya, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ibig sabihin, ang resort, ang lupang kinatatayuan ng aking proyekto, ay pag-aari ng bata? Eksakto, Senyora Corazon, sagot ni Padre Isidro. At dahil ang proyekto niyo ay itinayo sa lupang nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at peking dokumento, ang korte ay naglabas na ng utos na ihinto ang lahat ng konstruksyon. Ang pamilya Rocha ay wala nang maibibigay sa inyo. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang kidlat, kundi sa anyo ng isang dahan-dahang pagguho ng lahat ng pinaghirapan ng mga masasamang loob. Pinanood ni Serafina kung paano isa-isang tinanggal ang mga gamit sa loob ng mansyon upang ipambayad sa mga utang at krimen ni na Esteban. Ang bawat hakbang ng mga trabahador na naglalabas ng mga mamahaling kasangkapan ay tila isang tunog ng paglilinis sa bawat sulok ng bahay. Nagpunta si Serafina sa piitan upang harapin si Doña Salvacion sa huling pagkakataon. Ang matanda ay nakaupo sa isang malamig na bangko. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang marangyang belo. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Pilit na hinahanap ang rosaryong kinumpis ka na ng mga otoridad. Mama! Ang tawag ni Serafina. Walang galit sa kanyang boses, tanging matinding awa para sa isang taong piniling mabulag ng pilak. Lumingon ang matanda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang tunay na anyo ni Salvacion, isang matandang babaeng takot sa sarili niyang anino. Nandyan ka na ba, Mateo? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ang pera. Kailangan ko ang pera. Ang bulong ng matanda, na tila nawawala na sa sariling katinuan. Hindi na nagtagal si Serafina. Lumabas siya ng piitan at hinarap ang sikat ng araw. Sa tapat ng lumang Rocha Bakery sa bayan, nakatayo ang isang grupo ng mga tao. Hiniling ni Serafina sa mga trabahador na gabi-gabing nakasama ni Mateo na gawin ang isang huling pabor. Gamit ang isang malakas na hatak, ang lumang signboard na may nakasulat na Rocha Bakery ay dahan-dahang bumagsak sa semento. Lumikha ito ng isang tunog ng pagkabasag na naging hudyat ng pagtatapos ng isang era ng kasinungalingan. Mula sa kanyang basket, inilabas ni Serafina ang isang bagong signboard na yari sa kahoy ng pino. Simple, ngunit may dalang liwanag. Panaderya ni Sera. Habang isinasabit ang bagong pangalan, ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang bagong tindahan, kundi para sa isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng unos. Ngunit habang nakangiti si Serafina, lumapit si Ning at hinawakan ang kanyang kamay. Lalin, may isang lalaki po sa tapat ng kalsada. Kanina pa po siya nakatingin sa atin. Bulong ng bata. Lumingon si Serafina.
Sa gitna ng makapal na sungmuna dahan-dahang humahawi, nakita niya ang isang figura na nakasuot ng pamilyar na jacket. Ang puso ni Serafina ay tila gustong tumalon. Isang lihim na hindi alam ni Doña Salvacion, isang lihim na itinago ni Padre Isidro hanggang sa sandaling ito. Mayroon pa bang bahagi ng katotohanan ang hindi pa naisisiwalat? Ang sikat ng araw sa Benguet ay tila isang banayad na haplos ng kalinga. Dahan-dahang tinutunaw ang natitirang lamig ng nagdaang bagyo. Sa tapat ng panaderya ni Sera, ang amoy ng bagong hurnong tinapay sa ulap ay pumapailan lang sa hangin. Mas mabango at mas masarap kaysa sa dati dahil ang bawat piraso nito ay wala na ang pait ng pagdurusa. Ito na ang unang umaga ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi na kailangang ikubli sa sungmunang takot. Nanatiling nakatitig si Serafina sa figurang nakatayo sa dulo ng kalsada. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol. Bawat tibok ay may kasamang kaba at pag-asa. Ngunit habang dahan-dahang lumalapit ang lalaki, napagtanto ni Serafina na hindi ito ang kanyang asawang si Mateo. Ang suwong mo ay sadyang mapaglaro, lumilikha ng mga imahe mula sa ating mga pangungulila. Ang lalaking papalapit ay may mas batang anyo. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may dalang katapatan. Serafina, ang tawag ng lalaki. Ang boses niya ay hindi pamilyar, ngunit ang paraan ng pagbanggit niya sa kanyang pangalan ay may kasamang matinding respeto. Ako si Julian. Ako ang paramedic na rumesponde sa aksidente ni Mateo 1 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Serafina sa pag-aayos ng kanyang tapis. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang susi na nagbubukas sa huling silid ng kanyang nakaraan. Bakit ka narito, Julian? Ang akala ko ay wala nang naiwang saksi sa gabing iyon. Humakbang si Julian palapit. Inilabas niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa na nakabalot sa isang piraso ng telang pelus. Pinagbantaan ako ni Esteban Serafina. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kung magsasalita ako tungkol sa nangyari sa ospital. Pinilit niya akong umalis ng Benguet at manirahan sa malayo. Ngunit nang mabalitaan ko ang pagbagsak ng mga Rocha, alam kong oras na para ibalik ang huling pag-aari ni Mateo. Dahan-dahang binuksan ni Julian ang balot. Doon, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ay ang pilak na singsing ni Mateo. Ang singsing na ayon kay Doña Salvacion ay nawala sa gitna ng aksidente. Ang bawat ukit sa singsing ay tila isang lihim na mensahe, isang simbolo ng katapatan na hindi kayang anurin ng anumang baha. Sinubukan ni Mateo na ibigay ito sa akin bago siya mawalan ng malay. Ang boses ni Julian ay gumaralgal sa emosyon. Sabi niya, ibigay mo ito kay Sera. Sabihin mo sa kanya, ang pag-ibig ko ay tila tinapay. Palaging mainit. Palaging nagbibigay ng buhay. Patawarin mo ako, Serafina, kung ngayon ko lang ito naibalik. Naramdaman ni Serafina ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, ang kanyang mga luha ay hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa ganap na paggaling. Tinanggap niya ang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri, katabi ng kanyang sariling singsing sa kasal. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman ng mga Rocha. Salamat, Julian, ang tanging nausal ni Serafina. Ang pagdating mo ay higit pa sa isang regalo. Ito ang huling piraso ng aking kaluluwa na matagal nang nawawala. Lumipas ang mga oras at ang panaderya ni Sera ay naging sentro ng buhay sa bayan. Ang mga tao ay dumarating hindi lamang para sa masarap na tinapay, kundi para masaksihan ang himala ng isang babaeng bumangon mula sa abo. Si Ning ay masayang tumatakbo sa loob ng tindahan, ang kanyang mga pisngi ay mapula na, at ang kanyang pagtawa
ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait. Sa hapon, habang ang sungmu ay dahan-dahan na namang bumabalot sa tunglong, nakaupo si Serafina sa labas ng kanyang tindahan. Pinagmamasdan niya ang malawak na lupain na ngayon ay legal ng pag-aari ng kanyang anak. Wala na ang mga resort na nagnanais na sumira sa kalikasan. Sa halip, plano ni Serafina na gawin niya itong isang taniman ng mga mansanas gubat at isang eskwelahan para sa mga batang nagnanais matutong magmasa ng sarili nilang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang huling anino ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang sulat ang dumating mula sa piitan, isang sulat na hindi galing kay Salvacion o Esteban, kundi mula sa abogado ng pamilya Villacorta. Si Corazon ay hindi pa pala ganap na sumusuko. Ang bawat yugto ng buhay ay tila isang pagmamasa ng harina. May mga sandaling kailangang dumaan sa di matiis na init ng pugon upang maging ganap ang anyo at lasa. Sa tuktok ng sunwi sa Benguet, kung saan ang sungmu ay hindi na isang banta, kundi isang banayad na yakap ng kalikasan, ang panaderya ni Sera ay nananatiling nakatayo bilang isang monumento ng katatagan. Ang halimuyak ng bagong hurnong tinapay ay humahalo sa sariwang amoy ng mga puno ng pino, isang paalala na ang bawat sugat ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng haplos ng panahon at pagmamahal. Hinarap ni Serafina ang huling banta ni Corazon Villacorta ng may kalmado at matatag na puso. Ang sinasabing lihim na sangkap na nakasaad sa lumang kontrata ni Mateo ay hindi pala isang kemikal o isang nakatagong recipe. Sa harap ng mga abogado, binasa ni Serafina ang huling bahagi ng dokumento na sadyang itinago ng mga Rocha. Ang lihim na sangkap ay ang pananalig ng komunidad at ang pag-aalaga sa likas na yaman ng bundok. Ito ay isang metaphorical na kasunduan na ang negosyo ay dapat manatiling tapat sa mga tao. Dahil sa kasakiman ni Corazon, siya ang lumabag sa kontrata, hindi si Mateo. Sa huli, ang legal na pagsalakay ng mga Villacorta ay natunaw na parang hamog sa tapat ng sikat ng araw. Isang hapon, habang ang kulay ng langit ay nagiging kulay ube at ginto, naglakad si Serafina patungo sa puntod ni Mateo. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Inilapag niya ang isang mainit na tinapay sa ulap sa ibabaw ng marmol. Mateo, malaya na tayo. Ang bulong ni Serafina. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na awit na sinasabayan ng paghampas ng hangin sa mga dahon. Ang anak nating si Ning ay masaya na. Ang pangalan mong pilit nilang dinungisan ay kasing linis na ng tubig sa sapa. Patawad kung minsan ay nag-alinlangan ako sa aking lakas, ngunit salamat. Dahil sa bawat men na iniwan mo, nahanap ko ang sarili kong kapangyarihan. Napag-isipan ni Serafina ang tungkol sa pagpapatawad. Hindi niya kailangang kalimutan ang ginawa ni na Doña Salvacion at Esteban upang siya ay maging malaya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang hindi nahayaan ng kanilang mga anino na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Pinili niyang kaawaan sila sa likod ng mga rehas ng piitan, mga taong mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa pag-ibig. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang ganap na paghilom. Lalin, halina po kayo. Marami pong tao ang naghihintay sa ating espesyal na merienda. Ang masayang tawag ni Ning mula sa ibaba ng burol. Ang bata ay tila isang maliit na anghel na tumatakbo sa gitna ng mga mansanas gubat. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa bawat galaw. Ngumiti si Serafina, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isinuot niya ang kanyang apron na ngayon ay wala ng bahid ng uling, kundi amoy ng tagumpay at bagong umaga. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanyang panaderya ay puno ng katiyakan. Ang buhay ay maaring maging kasing pait ng luma at tuyong butmi, ngunit sa tamang tamis ng tiyaga at init ng pagmamahal, palagi itong may kakayahang maging isang masarap at mainit na tinapay na magbibigay ng lakas sa lahat.
Sa paglubog ng araw sa Benguet, muling bumabalot ang hamog sa kabundukan, dahan-dahang bumaba. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang natatakot. Dahil alam ng lahat, sa likod ng makapal na ulap, laging may isang Serafina na nagbabantay sa apoy. Tinitiyak na walang sinuman ang magugutom sa pag-asa.